Opo. Dito na po ako sa HU. Ikaw. Ay, umaga? Oo, kami 8 to 10. 10 pa kayo? Kayo? 10. 10. Bay, oo, 10. AFP1, AFP2 yata yun. Susunod kayo sa amin. Oo, kasama namin yun. Kaya nga. Punta Ay ka kami. muna sa vlog ko. Punta kang ano eh. Ang tawag doon? Saan? PGX. Schedule ko ngayon. Sige. Nako ako sa venue. Kaya ka mga kasama. Picture. Kasama ka. Madam Jo. White kaya. Ayaw. Good morning mga ka-BNS PHW. Hello po. Welcome back to my YouTube channel. And for today's content, natatawag po kami ngayon ng aming supervisor and BHW coordinator. Meron na po kami pagmimitingan. Hindi po namin alam kung ano pa po yun, kaya samahan niyo po ako sa content kong ito, sa video na ito, kung ano po ang mangyayari at kung ano po ang mapagmimitingan namin ngayon dito po sa HU Bulacan. Tara po, samahan niyo ako hanggang matapos po ang video na ito. Pero ganito rin naman po yung laman ng OPP natin, no? Sige po. Ito po ay ano lang ha? Masusunod. Hindi mo rin mabasa, Sir? Mahina rin. Nakataling. Okay po. May 1 to 31, 2023 po nakalagay kasi nga Robela MRTD pa po yan. Pero polio, ganyan din po. Pero po yan, May 1 to June 30, 2024 po ang ating OPBC yan. Pero po, kailangan ma-target po natin siya ngayong first week to second week ng May. Para po, dapat naka 85% na tayo ng second week of May. Para kasi June, chill-chill na lang tayo kasi ang init ng panahon. Alangan namang May to June, umiikot pa rin kayo. Mahawa kayo sa inyong balat. May awa din kayo sa inyong sarili. Oo, tandaan nyo, maabot ng 50. Sasanay na. Ako magkasanay ng balat. Opo. SIA, Supplementary Immunization Activity, laban sa polio. Malaki ang banta ng malawakang pagkalat o outbreak ng tigdas. Dumadami rin ang kaso ng pero hindi na po kasi ito ginagamit kasi tapos na tayo dyan. Dumami sa pagkaantala ng pagbabakuna sa ilang lugar dahil sa COVID-19 pandemic yung last 2020, 2021. Kaya pansin nyo, pababa po yung FIC natin. Bakit kailangan itong isagawa ngayon kahit nasa gitna tayo? Kasi ano yan eh. Dose ng OPB ay magbibigay ng karagdagang proteksyon laban sa sakit na polio. Kung na-expose kaming anak ng wala na yan. Start na yan. Ito po. Dahil ang OPB vial ay multi-dose at ipinapatak ito sa bibig ng iba't ibang bata gamit ng isang dropper, hindi ba ito magdudulot ng pagkalat ng sakit? Kung may batang napatakan na may nakakahawang sakit, gaya ng COVID-19. Tuwing magpapatak ng OPB, tinitiyak na hindi lalapat ang droppers sa kahit anong parte ng bibig ng bata. Ang mga magbabakuna ay sinanay sa tamang pagpatak ng OPB. Sa ganitong paraan, may iwasan na hindi ito makakontaminate na mananatiling malinis at magagamit pa rin ang pangpatak sa iba pang bata.
Dapat po sa bibig yung dropper. Huwag nyo pong iba. Huwag nyo pong ilalapat, ha? Ayun, actually, yung mga midwife, mamimili ng isang BHW na makakatulong para maging vaccinator ng OPV. Okay? Kaya, para turuan. Okay? Paano matitiyak na hindi lalong kumakalat ang COVID-19 habang sa kampanya nito? Wala na po yan. So, maaari bang bakunahan ng bata kahit mayroon siyang sinat o ubo? Ngayon na sinabi natin, maaaring bakunahan ng mga batang may banayad na sintomas gaya ng sinat bago magbakuna. Lahat ng bata ay i-examining muna ng doktor, nurse o midwife bago bigyan ng bakuna. Kung makita ng bata ay may ibang sakit na maluba, maaaring ipagpaliban ang pagpabakuna hanggang sa gumaling siya. Sabay, ang MROPV, oo naman, pero OPV lang po ang ibibigay natin ngayon, ha? 6 weeks to 23 months para sa routine at catch-up, 24 to 59 months para po sa supplemental immunization activity or SIA. Sino ang mga hindi makakatanggap ng OPV vaccine? Mayroon pong maliit na bahagi ng mga sanggol at batang edad na 0 to 59 months ang di mabibigyan ng OPV vaccine sa kampanya nito. Kabilang nito ang mga batang may severe allergy sa bakuna o sa mga sangkap nito. Ang mga may primary immune deficiency ay nga yung mga immunocompromised nating pasyente o bata, cancer o mga immunosuppressed sa kabuuan. Sila ay mapoprotektahan pa rin laban sa polio sa pamamagitan ng kalidad at mataas na bilang ng mababakunahan sa kampanyang ito. Kasi po, kung lahat tayo makaka-95% sa umatake ang polio virus sa spinal cord at mga nerves na nagpapagalaw sa mga muscles, lalong-lalo na sa paa. Kaya pansin nyo, merong floppy paralysis, yung walang lakas yung paa or kamay. Yung mga extremities, di ba? Pero mostly kasi niyan, sa paa talaga, yung manipis or paya. Hanggang ang mga ito ay hindi na maigalaw o maparisa habang buhay. Maaari rin maparisang ating diaphragm o ang ating breathing muscles kung kaya't maaaring mahirapang huminga ang pasyente at maaari niya itong ikamatay. Ano ang mga sintomas ng polio? Karamihan ng polio infection ay walang sintomas. Kung meron man, maaari itong mahintulad sa ibang mga sakit tulad ng trangkaso na may lagnat, pananakit ng ulo, pagkapagod o fatigue, maaari rin magkaroon ng paninigas ng leeg or stiff neck o paghihina ng mga braso at binti. Ayun yung sinabi ko, mga extremities natin, walang lakas. Paano kumakalat ang polio? Pumapasok ang polio virus sa bibig ng tao sa pamamagitan ng mga kamay, pagkain at inumin na kontaminado ng dumi ng tao na may polio virus. Nagagamot ba ito? Paano ito may iwasan? Nagagamot ba ito? Paano ito may iwasan? Paulit-ulit. Walang gamot laban sa polio. Tanging bakuna lamang ang paraan para maiwasan ito. Bilang bahagi ng routine immunization, binibigyan ng OPV ang mga batang 1.5 months or 6 weeks. First dose yan. Ang pangalawang dose niya ay 2.5 months para sa second dose. Ang OPV ay sinasamahan din ng IPV sa ikatlong 3.5 months or third dose at sinusundan ng IPV sa ikasyam na buwan. Tuwing may outbreak o banta ng outbreak na bibigay ng dagdag na dose ng OPV sa mga bata. Ito yung gagawin natin ngayon, yung SIA. Okay? 6 weeks para sa first dose ng OPV1. Pangalawa, ilang months? 2.5 or 10 weeks ng bata para sa second dose. Next, 3.5. 3.5 months or 14 weeks para sa third dose kasama ng IPV1. Ayan po yung tamang schedule ng bata na dapat nakakarating sa ating schedule, na tamang schedule yung mga bata. Kaya iyon po may dahilan tayo sa mga master list. Para makita nyo, para protektahan ang mga bata laban sa polio. Ayon sa World Health Organization, mahigit 18 million na
iwas sa pagkalungkod dulot ng polio sa higit 30 taon na paggamit ng bakunang OPV. O, tingnan mo, ang tagal na. 30 years na ang OPV sa mundo. Kaya safe na siya. Ito lang naman gusto namin ano sa inyo, ma-familiarize para mabilis lang po tayo. I-ano lang po natin, ito yung magiging official forms na gagamitin natin na everyday ipapasa ng midwife at nurses nyo. Na kayo ang hahawak kung sino ang magiging recorder sa grupo. Bali po, simple lang naman pong laman yan. Yung laman lang po niya is yung surname, first name, at middle name. O mauuna ang apelyedo, sumunod ang pangalan at gitnang apelyedo. Kailangan po buo ang gitnang apelyedo kasi ang kinukuha po dyan ay middle name, hindi po middle initial. Ibig sabihin kung Kaya mga, kaya surname po, complete ng pangalan, complete po ng apelyido. Kunwari, Jenny B. Logronio Labercas. Ang Logronio niya ang gitna, dapat Logronio hanggang sa middle. Aliwanag. Pero mas maganda po, capital letter ang gamitin para pag nagtatay po kami, hindi po kami mahulula. Kasi kung ano po, basa lang namin, hindi susulat namin. NA. Kasi yung kasi di ba walang gitna apelyido, NA po ang gamitin. NA. Huwag po i-fill out na blanco. Ay iwan ng blanco, dapat po merong kalagay na NA. Para wala kami question na, bakit pala ito? Pwede din na isipin namin, anong medyo. Mas maganda lagyan na NA. Importante din po yung date of birth, month, day, and year. Kasi dito tayo magbabase, anong target natin? Ngayon. 1.5 months to 6 6 weeks weeks. to 59 months. Pero kasi ang nakalagay CO2, 59 months. Pero kasi yung eligible population na nabibigyan natin as routine or and catch up ay 6 weeks to 59 months. eligible. For routine catch up, 34 months. 6 weeks to 23 months. Ako. Kaya wala tayong bibigyan na booster dose na tinatawag or supplemental. Sa 6 weeks to 23 months. Pagpasok siya doon sa months na 6 weeks to 23 months, routine lang po ang gagawin natin doon. Ibig sabihin, kung ito ang schedule na ng OPV1 or OPV2 or OPV3, ay lang po ang bibigyan natin. And then, i-extra po natin sila sa quick health assessment, gagawa pa rin natin sila ng quick health assessment po. Tapos papasa natin kay midwife or kay nurses po. Okay, madali lang naman po, di ba? Pag-routine at catch up po, 6 weeks to 23 months. Pagdating po ng 24 months to 59 months, regardless po tayo. Ibig sabihin sila po ang bibigyan, sila ang target ng supplemental ng OPV. Pag 24 to 59 months, sila po ang bibigyan natin. Regardless, kompleto man si OPV1 to OPV3, or kulang po na OPV, ay kailangan po natin bibigyan. Paliwanag. Kung ano po, kahit ano po, kulang man or kompleto, automatic bibigyan po ng supplemental ng OPVC at OPV. Hindi nga, kasasabi nga. Ano ba, ma'am? Kasasabi nga lang, ma'am. Mag-ikon, and then the rest, pahinga, tapos alas 4 hanggang alas 5 hanggang alas 6 doon na ulit ang ikon. Para kinabukasan ay ng report. Kasi every day, 3 p.m. ang reporting natin. Kung mag-start na kayo bukas. Pero kung ako naman, kung wala namang ginagawa, gusto ko na mag-start tomorrow. Kasi para May 2, konti na lang. Morning lang talaga ikot. At pag the rest, pag natapos natin yung ikot, papahinga na kayo. Yung iba nag-ikot pa kayo. Basta matapos lang. Bilisan daw natin. Tumalo na. Papa-outing ko. Binabanggit namin kasi bakit na kami ikot ng ikot. Ano ba yung mga ikot? Hindi namin natako. Mga midwife, nurses, kumuha kayo ng isang makakasama nyo na pwedeng turuan para sa OPV. Kayo na po lang, kasi wala na tayong oras, pero kayo na po magturo kung paano yung tamang pagpata. Isa ay, dapat number 1 ay malayo sa bibig, yung hindi dadap Dadap daliri. sa labi, yung dropper. And then pangalawa, 2 drops lang po ang kailangan Batak. ibigay. Kasi dapat maka 20 tayo. Sa isang bayan. Sa isang bayan, 20. Tapos po, ito po, liwanagin natin. Pag nabigyan natin yung bata ng OPV, ay kailangan sabihan yung parent, yung diaper or yung dumi ng bata ay kailangan huwag ipahalo sa basurahan. Kung mag-ihalong basurahan, ilagay Plastic. Balutan ng maayos, tapos itapon sa basurahan. Huwag pong hayaang dumaloy sa tubig. Okay po?
Kailangan naka-proper disposal po tayo. Paliwanag? Importante po yan, proper disposal ng dumi ng bata kasi sasama yung sa dumi yung pinatak natin. Kawawa yung hindi na bakunahan ng OPD. Kasi sa kanila mangyayari yun. Pwede sa kanilang dumako. Okay? Okay po? Okay. Sige po. Ayan, tapos na po kami sa aming meeting. Pauwi na po kami. May second batch pa po. Pang 10 to 12. Ano po. Back to center na ulit. Back to center na ulit kami. Ito ang aking mga kasama. It's W. Black 155. Yes, Black 2, Black 55. Yung household, yung kung ilan, ilan, family household number. Okay na yun, kahit hindi na yun. Okay na yun. Diyan lang sa ano kung anong ipapacheck up niya. Okay na to. Bali, ano lang naman. Lagnat, saka headache ang naramdaman. Oh, Wala dito, namang tumay sila. dito yan mo na rin siya sa complain. Sulat mo na lang din siya rito. Ano po yun? Oo, complain niya. Bali, ma'am, ano po yun? Wait, ano po yung back and forth ni Daddy? Napendot mo. Tapos, protection. Or 29,000. 59 months.
Pero ang ano doon, hindi, pagpasa mo sa akin dito, sige, kahit ako na mag-segregate sa edad. Ang edad pala, hindi, ang age, hindi mo pwedeng ilagay 4 years old, 3 years old, 5 months. Halimbawa, Ng anak niya, iniwan daw niya doon sa Laguna. Sabi ko, ang titiilawan ko yun. Ay hindi, ayawan mo na yun, yun. Inabihan sa akin. Yun ang problema ko. Ngayon, sige lang, kahit kung daanan ganyan, talaga yun. kahit kung ganyan lagi ang rason niya, tatawagin ko mga supervisor para magpaliwanag sa kanya. Ay, baka, siya ka lang. Siya ka lang. Yan, wala akong kapitaliwanag. Huwag mo ito sarili mo, pwede namin tawagin sa doktora, pwede namin yung karaman na namin. Kasi hindi naman sila kumakit. Kasi hindi ko daanan eh. Ayan, kasi pagdating sa ganyan, tatawagin namin sa doktora para sila magpaliwanag. Ang option doon, kung ayaw nilang makinig, problema nila, masasakit na nila, ibabat mo rin. Ganun lang. Kopya, lahat ng bakuna ng bata. Days na lang yan eh. Oo, date na lang naman kung kailan napakuna nila. Tapos, for example, hindi naman natin may iwasan na meron talaga mag-refuse. Diba? Yung, gaya na lang yan sila sinasabi niya, tikong change. Pwede natin yan i-refuse, tawagan natin si doktora. Tapos i-report natin, sila nang bahalang mag-ano doon. So, ito naman ang mga kung anong dahilan sa refuse. Pero ang ano naman ito is by number. Kung halimbawa, ang refusal nila, nandito naman ang mga rason, nakalagay naman dito, parent or caregiver was absent or away from home or caregiver refused. Kung wala talaga or nag-refuse talaga sila. Basta pagkano, itanong mo na lang dito sa akin yung dahilan. Kung ano. Tapos sa refer for deferred, for example, mabalikan natin yan, nandito rin yung mga circular na lang natin yan kung ano yung dahilan. Kung bakit na-deferred at kung bakit refused. Pero ang deferred refuse, hindi muna natin i-report kasi sayang pag mag-report tayo eh. Mamaya, okay lang tayong babalik, huwag lang tayong mag-report ng referred at deferred at saka refused. Kasi mahirap na magka-record tayo doon. Bakit si ganito nga lang. Kaya, ano ka dito sa recording in the head? Kasi kailangan talagang maano natin. Tapos, di ba may mga di ba naman kayo muna tayo kaya, aware ka talaga doon yan. Ito, kahit ito sa akin, pamuli na maganda, kasi ako naman din naman kasabi ko, bago ko ipataro. Mahalaga yung gano'n yun. Kasi ito na yung pinaka-record at consent natin sa nalaban natin. Kaya, ikaw ang ano dito, ikaw ang pinaka-ano dito.